Bakit nga ba hindi natin ina-accept, tinatanggap, pinapayagan mag-reserve yung mga client na below GMI or below dun sa basic income requirement? Number one, sample, kung mag-invest po kayo dito sa property, let's say dito sa 2-bedroom unit namin, 10,000 to 25,000 cash out only. Sa Pag-ibig, ang kailangan na basic income requirement dyan is nasa 54,000 and above. So, pinaka-minimum natin dyan is 54,000. So, let's say, hindi ka pasok doon. Okay, yung basic income mo. Kailangan mo talaga mag-require ng co-borrower na mag-fit doon sa 54,000. So, for example, kulang ka lang ng 5,000, 10,000, or 20,000. Nahanap ka lang din ng co-borrower na kumikita din ng ganun na basic income. Okay? So, kung more than that, mas okay para meron kang co-borrower. Ganun din po sa bank financing natin. 25,000 cash out only. Okay? Ang gross monthly income requirement lang natin dyan ay 50,000 pesos per month. Gross. So, ibig sabihin, sa Pag-ibig kasi, ang kinukuha doon, basic income. Sa bank naman po, gross monthly income lang mo po yung kinukuha. Kaya much better kapag bitin po yung income natin, hanap na po tayo kagad ng pwedeng maging co-borrower para mag-combine po rin ng income, sumakto po or sumobra pa yung kinakailangan nating gross monthly income. Once ma-meet kasi natin yan, dun pa lang po tayo papayagan mag-reserve, kumuha ng property unit dito. Kasi kung ipipilit po natin tapos hindi naman po pasok yung income natin, hindi rin po tayo papayagan mag-reserve at hindi rin po tayo ma-approve sa property loan po na kukunin natin. Kasi po, si Pag-ibig at bangko, tumitingin po yan sa capacity to pay po natin. So parang isang tao lang din po yan na nagpapautang, tinitingnan muna kung may pambayad ka ba o hindi, 'di ba? So chine-check kung anong work mo, 'di ba? Minsan may mga ganun, may mga ganung lending companies, 'di ba? Or kahit sa kakilala mo, 'di ba? Alam naman niya may work ka, papautahin ka niya. So parang ganun din po sa atin. May mga qualifications lang po at mga documents po na kailangan natin submit para payagan po tayo makapag-property loan. Makabili po tayo ng property through financing. Okay? And ang maganda naman po dito sa 10,000 to 25,000 cash out only, kami na pong bahala mag-process ng property loan nyo sa financing. It's either Pag-ibig or bank financing. Kaya kung nasa ibang bansa po kayo, okay, nasa ibang lugar kayo, less hassle kasi requirements lang yung kailangan nyo i-provide. And kung nasa ibang bansa po kayo, kailangan sa SPA ma-meet natin para sila yung magsasign ng documents for you. And then kung Pag-ibig member ka, pwede ka dito, lalo na kung nasa Pilipinas ka, okay, kayo po yung i-meet up namin para makapag-sign ng loan documents for Pag-ibig. So kung matagal na kayo naghahanap ng affordable na property na pwede nyong simulan for investment, is either titirahan nyo, papaupahan nyo ng bed space, papa-Airbnb nyo, or long-term monthly rental lease, pwede po nyong simulan dito for only 10,000 to 25,000 cash out only. At kung kaya natin yung 18,000 to 24,000 pesos per month, kayang-kaya po natin makapag-avail dito ng property. At kung pasok po kayo dun sa mga nasabi kong gross monthly income requirement or basic monthly income requirement. So ano pang inaantay nyo? Just follow me and message me at huwag kalimutan mag-heart.